Greetings everyone. I am Christina Villarosa, together with my team Group 5, introducing the group project entitled the Student Registration using Java and GUI. Greetings everyone, my name is Regalado Brian and this is And Ryan C. Oka, and we are going to explain the design and the functions as our group mates that will explain the functions and methods and the design. designs. Greetings, I'm Dr. Reyes Lusicat, and I'm Bianca Maybe. So we're going to discuss the design for our project. So as you can see, we have a full frame for our first frame. Then we have a header including our two logos and University of Cabuyao College of Political Studies. That's our header. Then nakikita po natin dito, gumamit para matawag namin yung image na yon para makita. So, gumamit kami ng image icon, get resource, sa dalawang image na yon. Then, we create panel for that. Then, syempre yung mga logo, dalawang logo, nilagay din namin. Then, header title for university name, which is yung University of Cabuyao. And yon, font, color, white. Then, para namin ma-center yung label na yon, gumamit namin ng horizontal alignment, swing constant dot center para ma-center yung J-label na yon. Then, sa department name, which is yung College of Computing Studies, ganun din, same things goes sa University of Cabuyao. Gumamit lang din kami ng horizontal alignment and swing constant dot center. Sa main frame, which is yung student registration, syempre J-label for student registration, ito. Then, another table or box na for student registration mismo as student info. So, we have here the container for student info. So, J-panel. Then, J-label for student info, yung name. Then, J-label for last name, first name, middle name, then TXT field doon sa tatlo na yun. Same thing sa city, province. Then, pagdating po sa hobbies, nag-use kami ng checkbox para ma-identify kung ano yung mga hobbies ng students na yun. Then, others, J-label ulit, then TXT field para makapag-input yung user kung ano yung other hobbies niya na wala dun sa binigay namin options. Then, syempre, age, J-label, then date of birth, J-label, then TXT field for month, day, and year. Then, sa gender, gumamit kami ng radio button, which i-identify or pipili yung user kung siya ba ay male or female. And others, kung anong gender mo. And kung prefer mo bang sabihin siya or hindi. Then, next is kung registered voter ka ba. So, we have also another radio button for that, yes or no lang. Then, another frame is gonna be discussed by Miss Bianca Vicente. Part po sa account creation, nag-create po kami ng J-panel para mahiwalay po namin yung student info sa account creation. And dito po, eto po, J-panel, student info panel, new panel, tapos sinet po namin yung border para nagkaroon po dito ng green na line na box para mahiwalay. Tapos dito po sa J-level, sa username po, nag-create po kami ng J-label and ng text field sa gilid po. And ganoon din po ang ginawa namin sa email, sa password, and sa confirm password. Nag-create din po kami ng text field for the input po ng student. And then, dito din po sa side, nag-create din po kami ng J-panel para mahiwalay din po itong student number hanggang department. And then po, nag-create po kami ng J-level
section and department po. And then nag-create din po kami ng text field, and then para po sa radio button dito sa part po ng department para ma-identify po if ano pong department yung mga students. And para dito po sa J button, if magre-register na po ba yung user, and then or mag-clear po sila. Ganun din po ang ginawa namin sa J button. Nag-create din po ng J panel para mahiwalay po yung dalawang group. And then, pagdating naman po dito sa panel 3, nag-create po kami ng footer. Ayun po yung footer. And nag-create po kami ng J panel para mabukod po itong panel 2 sa panel 3. And then, nag-create po kami ng J label para sa mga ilalagay po namin dito. Para naman po sa pag-center nito ay nag-create po kami ng footer na naka-set po sa horizontal alignment and then swing constant center. And then para po ma-visible po lahat ng nakalagay po sa mga panel, sa panel 1, panel 2, panel 3 ay nilagyan po namin ng set visible. Ako nga po pala si Martin Punong Bayan. So after po i-explain ang design namin, karoon po tayo sa unang function ng aming button, which is validate and store user info. Sa method po ng validate and store user info, gumamit po kami ng try-catch para maano yung mga error ng user. So if hindi po maglalagay ang user sa last name, middle name, province, first name, city, and username, mapupunta po siya sa exception na ang lalabas ay all field must be filled. Ito rin po yung lalabas, yung exception na lalabas yung input error. Pero pag naglagay naman po yung user sa last name, middle name, province, first name, and text, first name, city, tapos username, magpo-proceed po ang code and ilagay lahat ng user nang hinahanap dito sa method ng validate and store user info. Magre-return true siya and magiging okay yung code. And hindi siya maglalabas ng all fields must be filled out. Greetings po. I-explain ko po sa inyo po yung method po for inspect integer values. So sa integer values po, pag in-open po natin yung mismong window, makikita po tayong age, then date of birth, student number, and academic year, which is mostly ay kailangan po integer po yung input natin. So dito po, sa loob ng isang try-catch, nandito po lahat ng mga conditions. Well, mag-initialize po tayo kapag blanco po, matic yung mga text fields ay mag-throw po siya ng bagong exception na all fields must fill. Dito pagdating naman po dito sa section na to, itong number text, which is ang kailangan na i-input ni user ay integer, kahit ilan na pong number, wala naman po siya dito. Basta po integer po ang kanyang i-input. Pagdating naman po dito sa school year, so pwede pong ilagay na kahit anong school year basta hindi po siya mag-exceed ng 2025. So ito po nakikita niyo, pag mali, ang i-output po niya ay sa J-option pane ay school year must not exceed to 2025. Then, dun po sa get the current date dynamically, ito po ay i-get po yung local date since nag-import po kami nito ng Java time and local date. So, madi-determine po dito ng program yung pinaka-current date, saka current month, then current year. Pagdating naman po dito sa valid, magagamit po ito mamaya. Pagdating po sa valid date age, kailangan po ay hindi siya below kay 0 or below kay 120 kasi unrealistically na po yung 120 at wala pong negative value ng age. Kailangan po ay 1 to 120. Pagdating naman po dito sa validate birth, ito po yung in-input ni user na kung saan na si date of birth dito sa frame natin. Pa-parse po niya ito para makuha po niya yung text na in-input ni user kay month, day, at year. And ito na po yung mga conditions
Ito na po yung conditions kung saan kailangan po yung month ay hindi po below kay 1 at hindi din po dapat above kay 12. Same lang din po sa day na then year, which is yung current year ay yung local date na meron po tayo. So hindi po dapat siya less than 900. Then yung year is greater than current year, hindi din po dapat mag-exit po sa current year as dun sa nakalagay sa local date time. So, computed age. So, yung computed age po dito, itong pong buong block of code na to, ito po yung magdedetermine. Kapag ito pong section block na to ay kapag ang birthday mo po ay hindi pa nagaganap doon sa nilagay mong date, ay mananatili pa rin po yung date nyo or yung age nyo habang hindi pa kayo nag-date sa current year. Example, itong nilagay nyo ay May 16, 2025 ay May 16, 2004. Then magiging age pa rin po ngayon na i-input ng user ay 20 kasi hindi pa naman ito nangyayari since April pa lang po. At po siya papasok. Then if lahat ng in-input ni user ay true, ay magre-return po siya kay true, then i-input na po siya doon sa variable dito sa may register button, which is ito. As usual, ito na po yung magka-catch ng mga exception na galing dito sa mga outputs so in-input ni user. Greetings for our radio buttons. Siyempre, ang radio button is one of the important and dapat yung radio button natin is once na nag-click ay isa lang po dapat yung mapipindot. So, meron tayong private boolean dito indicating the different try-catch. So, meron tayong tatlo which is for female and male. And then, yung others niya ay other button and prefer not to say. And then, kapag hindi ka nag-click, possible na ang lalabas. No, ang ito true niya is please select a gender. And then, dun naman, another is yung sa program, which is IT and CS. So, kapag hindi ka pumindot, same function lang. Kailangan mo pumindot and ang lalabas kapag in-determine click is please select a department. Another one for try-catch is yung registered voter. So, kailangan yes or no. Since dalawa lang siya, kailangan mong pumindot and kapag wala kang pinindot and then sinubmit mo, ang lalabas is please indicate whether you are a registered voter. And lastly, dun sa catch, once na pumindot kayo at hindi kayo nag-click ng any of those, ang lalabas po is input error. So, babalik at babalik siya dun sa main screen para makapag-select po kayo. Greetings po. So here ma'am, ipapaliwanag ko po sa inyo kung paano po nagana yung program namin sa student registration form po. So gagawa tayo ng account dito ng last name natin. So lagyan natin here Valdez. Next thing, first name Michael Angelo. Middle name La Rosa. City of Cabuyao, syempre po. Or kung saan man kayo ma'am, Laguna. Then age is 21. Month po natin is 0609. Year end 2003. So lalagay po natin dito. Pwede siyang male, female, other. Kung others naman ma'am, syempre matik, alam nyo na yan. And prepare not to say, syempre may ibang estudyante na hindi naman gusto na sabihin kung anong gender yung meron sila. So, here dito lagyan natin male. Registered voter, ma'am, no. Tapos, sa sports natin, sa hobbies. Pwede tayo mamili dyan, ma'am, madami. Since checkbox yan, ma'am. Kung gano'ng kadaming gusto niya, ma'am. Since, lang naman to, pang example lang naman. Dito lang tayo sa gaming, ma'am. Or sa others, ma'am, kung gusto niya maglagay. Like, volleyball. Username natin ma'am, Revan, ayun na pala, Yellow 123. Sa email ma'am, di po pwedeng walang at saka .com.
pagka wala po siyang .com, di siya totally gagana. Like, papakita ko naman po sa inyo, ma'am. Sa password naman natin, ma'am, nag-require siya ng uppercase letter, isa, tapos then number na 3. Student number, ma'am, syempre student number natin. Academic year, ma'am. Sa academic year po, hindi siya dapat mag-exceed sa 2025. Tapos so lagyan natin dito, ma'am, 2025 or 2024. So ngayon na lang na, ma'am. Section 1 ITC, BSIT, register. Ayun, ma'am, ngayon sabi ko sa inyo, ma'am, na hindi siya pwede nang walang atas.com. So lalagyan na natin siya na @gmail.com para po pumasok. Pagka-complete po, okay, then papasok na po siya dito. Greetings po, ma'am. Bali ngayon po, ma'am, i-explain po namin yung aming design sa mismong code. So ito, ma'am, ito po yung frame 2 na kinalabasan nung kung ano yung in-input natin sa frame 1. Bali dito, makikita natin yung ating personal info tsaka account info. So first is, yun pa rin po yung katulad sa frame 1 is yung header na gumamit tayo dito ng image icon para mapalabas po yung ating CCS logo tsaka yung size logo, which is gumamit din po kami ng label para malagay po dito yung University of Cabuyao tsaka yung College of Computing Studies. And then panel po na para mag-background color po ng kulay green dito. And then dito naman po sa student info, ganun din po, gumamit lang din kami ng font tsaka J-label din po. So ayan, hello. Ito po yung paano, kung ano po yung nilagay yung pangalan is lalabas po dito sa J-label na to. And then next po natin is yung isang label po dito na nakalagay dito ay personal info na nilagay po natin kanina, which is dito lalabas yung mga J-label natin na full name tsaka full name, last name tsaka middle name po natin. Ito yung nilagay po natin kanina na example, tsaka date of birth natin na 1/1/2006, and then lalabas din po dito yung age natin tsaka yung gender po natin. And then province, kung registered voter po ba tayo, hindi, tsaka yung ating hobbies po. So next naman is yung account info. So isa po siya sa mga panel na inedit po namin using the Java Swing. So we use ano ba yun, yung pag-edit ng border para mabago po namin yung border color. Then gumamit kami ng mga J-label na yun, gaya na sabi ni Brian kanina, na kung ano yung user input, kung ano lang yung in-input ni user, yun lang din yung lalabas dun sa mismong panel. So, next panel is yung aming footer. So, yung footer namin, it consists of kung ano lang yung yung group name namin, yung year, then yung subject, tapos yung all rights reserved and privacy policy and terms of service. So, sa pagdidesign naman ng footer, gumamit kami ng set background para po maiba namin yung color. Then, gumamit po kami ng decode para po makakuha ng ibang color sa internet, which is yung kinuha namin hex code. So, may customized hex code kami na kinuha para maging ganyan yung kulay. Then, gumamit din kami ng set foreground para dun sa mismong kulay ng text. Then, next is yung scroll pane. So, yung panel na mga binanggit namin, which is yung header panel, yung personal info panel, account info, tsaka yung footer panel is nasa loob siya ng isang main panel. Nasaan ba yung main panel? Baba mo ito. Sa baba pa yun. Yeah, baba pa. Ito. Yan po yung yung main panel na which is naka-set layout na null. So, yung mga ilalagay natin doon sa mismong frame, sa mismong panel is naka-set layout null. So, that is
So, sunod is yung set background color. Yan yung sinasabi ko na kumuha kami sa internet ng hex code. So, gumamit kami ng color.decode. Then, sa loob ng parenthesis is yung hex code ng kulay. And, sunod is yung preferred size. Yung preferred size nung mismong fit content. Kumbaga yung size nung masasakop nung scroll pane kasi kailangan natin ng preferred size kasi since nakaset layout null tayo so hindi alam ng program natin kung ano yung size na kakailanganin. So nag-set tayo ng preferred size. So gumamit naman tayo ng scroll pane. J scroll pane equals to new J scroll pane, which is yung nasa loob naman ng parenthesis is yung main panel. Kasi yun yung papaganahan ng mismong scroll pane para dun siya sumasakop sa mismong main panel. So, yung main panel naman is yung ibang panel, like yung header panel, yung account info panel, yung footer, is naka-add siya dun sa main panel para lumabas or mag-set visible naman yung mga panel, each panel dun sa main panel. So, gumamit naman kami ng set vertical scroll bar policy na vertical scroll bar always. So, yung scroll bar natin sa right side is laging visible and lagi siya nag-ooperate. And yung scroll pane that set horizontal scroll bar policy na horizontal scroll bar never, kaya siya naka-never kasi hindi naman natin kailanganin ng horizontal scroll bar which is yung nasa baba. Kasi hindi naman na natin kailangan mag-extend ng left to right para makita yung ibang parts. So, next is yung scroll pane that get vertical scroll bar. Ito lang yung component na para makuha natin yung mismong scroll bar, and yung set unit increment is yung value nung kada scroll mo dun sa mismong mouse. Tapos yung set content pane naman is para maging visible yung mismong scroll pane dun sa frame natin kasi gaya na sabi ko kanina, yung main panel set naka-set layout siya na null. So wala siyang specific na size. And gumamit lang tayo ng preferred size which is yung new dimension na x is equals to 0 and yung y natin na is equals to 1000. So gumamit tayo ng set content pane. Sa loob is yung mismong variable ng ating JScroll pane para mag-activate yung mismong scroll pane doon sa mismong frame. So ito yung naging kalabasan yung mismong code natin Sa frame 2. Yun ma'am. Ikaw pre, baka may matatagdag ka pa. Wala naman na. Kasi na-explain na rin po ni Rin yung lahat ng amin nilagay po dito sa pangalawang frame na ginawa po namin. Which is ito po mga J-label na to is hindi na po pwedeng ma-edit yan. Kasi kung ano po talaga yung tinipe nyo sa frame 1, yun lang talaga lalabas po dyan. Wait, may nalagdag pala ako. Kung makikita nyo dito sa aming presentation, iba po yung kulay ng background nung aming personal info panel and yung account info panel sa mismong body po nung frame. So, gaya po na sabi ko kanina, gumamit po kami nung color.decode which is yung nakapaloob sa parenthesis is yung hex code. So, magkaiba siya ng kulay. Para naman yung panel, yung mismong panel natin is mag-pop up dun sa mismong frame. Kasi pangit naman mag-design ng parang unplain masyado, tas hindi pa masyadong visible yung mismong panel, di ba? So, gumamit kami ng ibang kulay para mas mag-pop up pa yung aming panel.
Tsaka rin, mapapansin nyo rin talaga na may border dito kasi ito rin kasi isa sa design na magpapapop up sa mismong panel namin and para magbigay buhay dito sa dalawang panel na to. Kasi kung gagamit kami ng plain na ganyan, since lang, walang mga border, parang niligay lang na talaga namin yung dalawang panel na yon, which is parang ano na siya doon, parang niligay lang talaga. Simple text. Simple rin na siya doon. Kaya naglagay din kami ng border dito. Ma'am, dagang greetings po. Ang explain ko po ngayon is, is hobbies. Ito po yung hobbies ma'am, which is, naka-release po siya and naka-check box po siya ma'am. Ito po ma'am, ito po siya yung code po. So, sa sports check box po, ito po. Bali, ano lang po siya ma'am, pare-parehas lang po siya. Then, kailangan po mag-check ng checkbox para po para po gumana yung code po. Kasi po pag hindi po siya yung pag po si user hindi nag-check po ng hobbies niya, hindi po siya gagana. Ito po ma'am. Ito po if hobbies. Pag empty po, pag hindi po nag-check ng hobby si user, ito pong lalabas. Please select at least one hobby to enter or custom hobby. Then ito pag tatawagin na po si hobbies, nakalagay po siya dito. Ito po ma'am. Yan ang purpose po ng is ganito po. Para po ma-check lahat ng para po gumana yung niya. Yung pag lalagyan ng paniyan ni user. Okay. So ma'am, gumamit lang din kami ng string, email text, and yung sa get text ma'am. Sa get text ma'am is para makapag-tawag siya or makapag-input ng email. Then gumamit kami pag email is empty ma'am ang ginamit nyo sa J-option page. May lalabas na show message dialog, which is ang lalabas ma'am is pag empty ma'am yung nilagay mo is ang lalabas is email field cannot be empty or mag-error siya. Then dito naman ma'am, sa email is hindi pwedeng mawala yung at and yung .com kasi pag wala siya ma'am, i-invalid siya, like ang lalabas is invalid email format, like parang ganito siya ma'am dito ma'am, like pag wala kang nilagay ma'am na email na at and .com, so magmamali siya. Yan ma'am, yan ang lalabas pag walang at and .com. So, kaya ma'am, kailangan laging complete yung email mo para mag-run siya. Then, tsaka po ma'am is, pag ulit-ulit po siyang hindi naglagay ng ganito, lang po siya, babalik lang po siya kasi po naka parang for loop po. po. So, sa password naman po, string lang din po siya. Pag pag if, pag wala po siyang nilagay, po siya. Ang lalabas po is password field cannot be entered. Then, pag Para makita nyo. ganito Yan. po. Then, pag ganito naman po, kunyari po, ang nakalagay po dito is, Jeric Pogis equals Oka Pogi. Ano po siya? Hindi po siya equals. And ang lalabas po doon is, password do not match. Please re-enter. And then, ito po, ang character and kaya po ganito ma'am kasi kailangan po naka-uppercase po yung first letter ng password po. So ito po yung pakita niyo. Then ito po yung digit count niya na dapat ang pag dito naman po ma'am isa na po.
kunyari, ang nilagay lang po ng user is MJ or ano po, kahit ano po, na wala pong number, hindi po siya, ano po, Gagana. hindi siya gagana. If ganito naman po, which is may number, kahit ano po ilagay ng user, basta po may 1, 2, 3, ito po ang ano, may number po siya na ano, ito po ang lalabas. Ayan. Then, pag mali po yung ano niya, hindi po niya, Uulit lang. pag, ulit lang po siya ng ulit. Ayun lang. So, that's all for our presentation. I hope you understand the code and the design we use in our project. Again, my name is Christina Villarosa, and thank you for listening to our video. Bye!